Wassalatu wassalam sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa tawfiqan ila amalin bih wa na'udzu bika Allahumma minal ilma la yanfa' wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa liwalidina wa lisairil muslimina fi kulli makan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Lakal hamdu kullu wa laka syukru kullu daiman wa abada ya khaliqana ya raziqana. Amma ba'd. Ayyuhal ahibatu fillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala bi annana nahnu fi majlisil ilm wa antum fil makan alladhi akhtarallahu lana fi hadal ard ahabbul makan indallahi subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Mustafa alaihi salatu wassalam, idza marartum bi rawdatil jannah farta'u wa hadal makan min rawdatil jannah fil ard li'annana nahnu nata'allamu sawi'an bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa bi sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nahmaduka ya Rabbi. Mga kapatid sa pananampalataya, mapalad ng bawat isa sa atin ngayon. Patuloy na ito ay sinasabi ko at paulit-ulit dahil tunay na nasa lugar tayo na pinaka mahabagin sa Allah o pinaka mamahal ng Allah sa lugar dito sa mundo, ang pagtitipo ng kaalaman. Iba-ibang lugar ang pinanggalingan natin, iba't ibang pamilya, tribu, pero nandirito tayo dahil sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral sa mga aralin sa Islam, lalong-lalo na sa aqida, sa tauhid, na ito ang pundisyon ng ating pananampalataya. And I would like to remind again, if your aqida, your foundation in faith in Islam is not strong enough, it is easily that you will be misleaded by some of the people, and even the shaitan will always be there with us to whisper unto us and to go astray. Islam, ang ating relihiyong Islam, hindi lang yung ang pinakalayunin ni Satanas ay yung gumawa tayo ng kasalanan. Ang isa sa pinakalayunin ni Satanas ay ilayo tayo sa Allah sa pamamagitan ng pagiging mangmang ng isang tao para sundin niya ang kanyang sariling kagustuhan, opinyon, pagnanasa ayon sa kanyang kuro-kuro. So hindi yun, kasi ang Islam ay relihiyon na pagtalima, pagsunod, at ito ang relihiyon na kung saan sam'an wa ta'atan. Narinig natin at sinunod natin. Yun ang Quran, yun ang akida at pananampalataya ng mga sinumang mga Muslim na sila ang gusto na magtaglay ng tunay na gabay at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayong gabi tayo ay dadako sa isang usapin patungkol na doon pa rin sa mga haligi ng pananampalataya. At ito, natapos natin nung nakaraang linggo ay ang tungkol sa man yudhakkiruni. Madadaras na usbu il-madhi. Tungkol saan? Malaika. Akhadna al-imanu billahi azza wa jal, thumma akhadna al-imanu bil malaika, wal an nantaqilu bil iman bi kutubillahi azza wa jal. Kutub, jam'u kitab. This is the plural of kitab. Because when you say kitab is a singular, ito kutub. Ang paniniwala
sa mga kasulatan na ipinadala ng Allah dito sa sanlibutan, sa kanyang mga propeta, sa bawat henerasyon, ang hatol dito ay wajib, paniwalaan. Ang sino mang hindi maniwala sa mga kutub, plural, mga kutub na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa sanlibutan, ay lalabas sa Islam, pagiging kafir. So, ibig sabihin, wajib. Dapat lang, karapat-dapat lang, ang bawat isang mga Muslim sa kanilang tunay na pananampalataya sa akida ay may mga kutub, mga kasulatan na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Anong dalil natin mga kapatid? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wa kutubihi al-imanu bil kutub, kutubullahi azza wa jal allati anzala ma'ar rusul. Ipinadala ang mga kitab sa mga propeta. Walikulli rasulin kitab. Lahat ng mga propeta ay meron silang mga kitab. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil Hadid. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Ito ang dalil sa Quran. At marami pa tungkol dito na nagpapatunay. Katotohanan kami ay nagpadala sa mga sugo namin ng mga matibay na pagpapaliwanag, na makatotohanan, na waanzal na ma'ahum, at ang mga rusul na ito ay pinadala namin sila ng mga kitab wal mizan. Mamaan al mizan? Timbangan, di ba? Ano pang ibig sabihin ng mizan? Batayan? O ito yung pagbibigay ng gabay sa mga tao sa paggawa ng kabutihan at sa paggawa ng kasamaan, at gabay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada yadullu ala anna kulla rasulin ma'ahu kitab. Lakin la na'arifu kullu kutubin, bal na'arifu minha suhufi Ibrahim wa Musa. Wa minha aidan at-Taurah wal Injil wa madha aidan waz-Zabur wa akhiruha al-Qur'anil Azim. Yan. Ang lahat ng mga propeta na napadala ng mga kitab, mga kapatid, ay may iba na alam natin. At meron ding na hindi natin alam. At yung mga alam natin na mga kitab na nabanggit sa Quran, nalingid sa ating kaalaman, ay nandyan ang Suhufi Ibrahim, nandyan ang Taurah, nandyan ang Injil, Az-Zabur, wal Quran. Lidhalika yaqulul ulama masahahu aidan fil Bayhaqi, at nasabi din sa kitab ni Suyuti, wa ibang mga mufassirin, ang mga kitab ng Allah na naipadala sa sangkatauhan ay 104 kutubin. 104 na mga kitab na naipadala. Bakit hindi natin alam yung ibang pangalan? Bakit ang alam lang natin 5? Ano dalil? Sabi nila, sa anak ni Propeta Adan alayhi salatu wasalam na si Shit, ay meron siyang 50 mga kutub na naipadala sa kanyang kapanauhan. Pagkatapos sumunod si Propeta Idris alayhi salatu wasalam, na kung saan napadalan din siya ng kitab na 30. At yung 20 na para maging 100 ay kay Suhufi Ibrahim at sa mga ibang mga propeta. Kaya 100 ang natira, 4. Kaya yung kinikonsider nila na yung Suhufi Ibrahim, tapos na yun, kaya 4 na lang dahil sinasabing ang Taurah, al-Injil, wa Zabur, wal Quran. Hada makala ba'dul ulama. Allahu alam bisawab, at ito yung mga ijtihad ng mga iba. At ang tanong ko, babalikan ko ang tanong ko kanina.
bakit hindi natin alam at nasabi ang mga ibang mga kitab? Bakit 5 lang o 6 na nabanggit? Mayroon bang sasagot dyan sa inyo na subukan natin ito kung tatalab itong kape ni Kuan? Oy bro, mashallah, kahwa Arabi, hindi pa huli ang lahat. Mashallah, ang sarap ito, sana kanina sabi ko. Ha? Rashid, bismillah. May sagot ka ba dyan, Rashid? Nainom mo na yan, di ba? Tumalab na sa ngayon siya, wala pa. Ay, hindi mo pa nainom. O sino ang alam mo, ang maganda rito, kapatid na Isa, sa pag-aaral natin dito, ay meron tayong mga free tayo na magbigay ng sagot. Hindi kinakailangan tama. Importante, nagbigay ka ng ijtihad. Kung mali, walang problema. Hindi ako muna magbigay ngayon ng grado. Ang pagbigyan natin ng grado, pag-exam, kapatid na Umar Fernando. Naka-attend ka ba nung exam natin ngayon? Sa last? Nung una pa, hindi rin? Kaya pala naramdaman ko yun. Oh, mga kapatid, what is the answer of my question? Bismillah. Ulitin natin na naman. Anong nangyari sa'yo? Ha? Wala ng memory pala. Anong nagpapawala ng memory? Dili pagtigulang na ka, sige ba, maglubat na yung memory mo. Ang kape ay nagpapatibay ng pag-iisip. Ano yung sagot? Ito, si paring Smile. Alam mo, pangalan nito Smile kasi lagi naka-smile. Smile. Masya Allah. Wahada sadaqatun li akhik. Ibtisamu li akhika huwa sadaqa. Maganda bro, pag nakita kayo ng mga kapatid nyo, maski may problema ka, huwag may pahalata. Umiti ka lang. Meron ka pang gantimpala. Allahu Akbar. Masya Allah, napakaganda ng Islam. Pwede rin smile. Smile. Yun nga, yung umiti, yun na yung English niya ng smile. Okay, smile. Ano yun? Yung hindi naman siya masyadong related kaya hindi na sinama ng Allah. Masya Allah. Alam nyo mga kapatid, tayo ay alipin. Lahat tayo ay alipin. Ang alipin, hindi lahat kakayanin niya ang lahat ng gusto niya na mangyari at malaman. Limitado. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Binigyan ko kayo na napakaliit ng kaalaman. Walang-wala. At hindi kinakailangan na dapat nating malaman lahat. Kasi sa dami pa ng minsan ng marami mong alam, lalo kang nagiging pilosopo at mapagmataas. Mas mabuti na yung limitado na importante, ano yung kaalaman na dapat mong, anong dapat ibigay mo sa Allah, karapatan ng iyong tagapaglikha, gumawa. Kasi minsan pa, nagiging fitna ang kaalaman sa bawat isa sa atin. Pati sa mga professional, they have something, they call it professional jealousy. Oo. Pero mas matindi sa mga scholar na mga ulama ngayon. Wallahi, Allah musta'an. Fitna, napakalaking pagsubok. Pero wala tayo sa mga kalingkingan na katulad ng mga unang mga ulama. Katulad na ng mga apat na mga imam. Na mga lahat sila mapagpakumbaba. Allahu Akbar. Nakakamanga ng isa sa bawat isa sa kanila ay sinasabi niya na kung mali ang akin, fa in sahal hadith maqalahu Imam Abu Hanifa, fa huwa madhabi. Doon ako sa kanya, buto ako sa kanya. Sinabi ni Malik, sinabi ni Imam Shafi'i, ganun sila. Hindi katulad natin na sa ngayon na, sinabi yun ni Ustad Juan, si Sheikh, astagfirullahaladzim. Saan niya nakuha yan na dalil niya yan? Bro, bakit? Yung nabasa niya, nabasa mo ba? At bakit ganun ka na lang madali magbityo ng salita? Sa dami kayo ng kaalaman, sa dami ng mga kitab. Di ba? So, ang kukunin natin, ma thubita fil Quran wa fi hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haythu annahu ijtama'a fihi ijtihadu bainal ulama.
Ang mga ulama nagkakaiba-iba ng ray. So, ibig sabihin, huwag kang humusga agad. Ang kaalaman, mga kapatid, wallahi dapat magpakumbaba. At nakakamangha nga, itong mga ganitong pagtitipon natin, na si Ustad Ismail, nag-graduate ng Madina Sharia, at kasama pa natin dito. Sabi ko sa kanya, bakit ka nandito? Sabi niya, hindi ko alam, Ustad, dahil nuhibbuka fillah. Wallahi uhibbuka fillah, yaki. Ma adri, mada hakada. Hakada al-ulama, hakada al-talibul ilm. At ako rin, bro, sa totoo lang, gustong-gusto ko na nag-aaral, nakasama ko minsan ng mga estudyante ko. Hindi ko nasasabihin. Mga unang panahon dito, minsan nag-aaral ako, kasama ko mga estudyante ko. Ustad, bakit ka pa nag-aaral? Li'annani uhibbul ilma. Ang kaalaman, hindi yan, walang ano yan. Hindi yan mapuno, bro. Kaya maghanap kayo ng kaalaman. Kahit saan yung matagpuan ito, na kaalaman na tama, na totoo, na akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, dito tayo sa Saudi Arabia, safe tayo dito. Safe tayo sa pag-aaral ng mga ibang mga. So, ulitin ko yung sagot ko. Ang sagot doon, mga kapatid, natatandaan nyo ba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa Quran, wa minhum man qasasna alayk, wa minhum lam naqsusum alayk. Sapot na yun. Mayroon sa kanila na binanggit namin ang kanilang mga pangalan, ang mga propeta. So, mada tafham bihada. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat, kung kaano yung gusto niya. Ang sinabi niya, mayroon na mga binanggit namin ng mga pangalan nila sa inyo ng mga propeta at mayroon naman hindi. So the same thing kung sa ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ito lang ang 5 na binanggit niya, sapat na yun. Kung ano pang mga mayroon doon, ba't mo pa pangimasukan? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Hindi kailanman tatanungin niyo kung ya Allah, bakit yan? Bakit yan ang itinalaga mo? Bakit yan lang ang sinabi mo? Bakit yan lang? Dahil Panginoon siya. Hindi mo siya pwede i-question. Tayo ang itatanong sa araw ng paghukom kung ano ang ating nagawa dito sa mundong ito. So, mama na Taura. Yan, punta tayo sa Taura. Mama na Taura. Taura, mga kapatid, na ipinadala kanino? Kay Propeta? Kay Propeta Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ang suhuf na ang Taura ay maakhudatun min al-kalima Tauri o fi ma'nahu ay idhar. Pinapakita na ipinadala ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga angkan ni Israel wa yubayyinu bi ahkami kitabillahi subhanahu wa ta'ala bi syari'atihi wa bi ahkamihi. Ipinadala ang Taura kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam para malaman nila, matuklasan nila, na maliwanag sa kanila na fi huda wa fihi aidan hukum wa nur. Inna anzalnahu Taurata fiha huda wa nur. Ito, ipinadala namin ang Taura na ito ay may gabay at may liwanag. Sa isang riwaya ng hadith, fiha yahkumu fi, kasi may mga batas. Bakit? Napili at alam ng Allah ang mga angkan ni Israel. Kasi ang mga angkan ng Israel, pag walang batas na maipadala sa kanila, sila yung mga tao na lumaganap ng lagim dito sa kalupaan. Afsadu fil ard min qabl wala yazal ila yawmil qiyamah. Ang mga Hudyo, ang mga angkan ni Israel na mga pasaway, matitigas ang mga ulo, na sinasabi pa nila na minsan dumating sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito nga para magpadala sa kanila. Tapos sinasabi nila, nasaan na yung Taura na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa? Kasi ang nangyari kasi dun sa Taura na yon, na ipinadala kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam, at Taura, mga kapatid, mismo ang Allah ang nagsulat sa sarili niyang sa pamamagitan ng kanyang kamay. Hindi katulad ng Quran. Mamaya kukunin natin niya kung paano. Ang Quran, pagkaiba niya, at pati ang Zabur. Ang Taura, isinulat mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sarili niyang kamay at ibinigay ito kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam. Filawha
At yan ang malapit na sinasabi nilang nandyan yung 10 utos ng Diyos. Alala niyo pa yung 10 utos ng Diyos? Ha? Isa. John Lim. Anong unang utos ng Diyos? Dati kang Kristiyano, dapat alam mo yan. Sambahin mo sino. Hindi na talaga sumalab sa'yo ang kape. Correct, di ba? Ang unang utos ng Diyos ay wag? Hindi. Huwag kang magtambal o huwag kayong gumawa. Yun. Huwag kang gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Kilalanin ang tunay na nag-isang Diyos. Unang pag-uutos yan. Dahil din sa mga Hudyo, sila, ang mga plano nila, ay madali sa kanila ang pumatay. Nasa lahi na nila yan. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Pinapatay nila, pinapaslang nila ang mga anbiya na mga sugo na nagsasalita ng katotohanan. Ayaw nila ng katotohanan. At yan ang mga pag-uugali nila. Sino man ang makatotohanan, sino man ang nagdadala sa kanila ng katotohanan, pinapaslang nila at pinapatay nila ang mga anbiya. Pinatay nila sino? Si Propeta Yahya. Hindi niyo ba na alam na si Propeta Yahya pinatay nila? Sino pang mga pinatay nila sa mga propeta? Pinagtangkaan nila pa si Zakaria. Sino pa? Si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Si Musa alayhi salatu wasalam. Wa kullu min al-anbiya al-ba'd hum yukhattituna yuqatiluna al-anbiya bighairi al-haq. Min waraihim, sa kanilang likod sila yung mga nagpaplano. Ang mga khulafa'i Rashidin, pati si Abu Bakar, si Umar, kung sino nagplano, kung bakit itong mga namamatay, itong mga pagpatay ni Abu Bakar, si Umar, oo, nandyan yung mga Khawarij, pero plano ng mga taktik ng mga Yahud. Ang mga Hudyo, mga kapatid, kung bakit sila pati daw sa Madina, kung bakit sila doon nakalabas o bakit sila doon nanatili, dahil ang paniniwala nila na mayroon ngang sugo na lalabas, na huling sugo na pinapaniwalaan nila, pero lalabas sa kanila pati sa mga Hudyo. At hindi nila matanggap na lalabas sa mga Arabo, sa angkan ni Ismail. Kaya hindi nila yung matanggap sa kanila yun. Kaya, subhanallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpaplano. Kahit anong gustuin nila, mayroong batas ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, itong mga Taurah na ipinadala kay Propeta Musa alayhi salatu wasalam, noong makausap niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima, ay naisulat itong lawha ng mga kasulatan na mismong Allah ang sumulat. Pagbalik niya sa kapatid niya ng si Harun, at sila ay nilinglang ni, sinong naglinglang kay Propeta Harun na kasama nila ng mga, nung iniwan ni Propeta Musa at kausapin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala ng apot-tapong araw. Ha? Samiri. Siya ang gumawa ng yung mga ginto na nakuha ng mga angkan ni Israel sa mga Misriyin at ginawa nilang parang baka. Ginto. Inihipan. Sinasabi nila, si Musa nakalimutan ng kanyang Panginoon. Kaya ito ang Panginoon natin ngayon na sambahin natin. Doon sila nag-alay-alay. Doon sila nangaligaw. Pagdating ni Propeta Musa alayhi salatu wasalam, nagalit siya sa kanyang kapatid. Hinawakan niyang kanyang lihya, pati ang kanyang ulo. Ya ibna akhi, ya ibna ammi, bakit mo ako anuin? Hindi ko kaya ang mga tao mo. Hindi mo ako kayang husgahan sa mga pangyayari. Ang titigas ng mga ulo ng mga Hudyo. At yan ngayon na hindi natin yan may pagkaila. Noon, ngayon, magpakailanman, nandyan pa rin sila, nananatili na ang pagpatay sa kanila, napakadaling pumatay. Bata, matanda, babae, normal yan sa kanila. Alayhi la'na. Pati sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating ang ibang mga Hudyo sa kanila. Sabi nila kay Propeta Muhammad, nagsalam, Assalamu alayka ya Muhammad. Narinig ni Aisha radhiyallahu anha. Nagalit si Aisha radhiyallahu anha. Assalamu alaykum wa la'nahu Allah wa adabuhu. Narinig ni Propeta Muhammad at napangiti kay Aisha. Aisha, kung sinabi mo lang na Assalamu alaykum, sapat na yun. Dinadagdagan mo pa na ang
ang sumpa at galit ng Allah ay mapasain nyo rin. Siyempre, babae, hindi mo maiwasan. Pag ang babae nagagalit ay pinagtatanggol ang asawa niya, ibig sabihin, babae, mahal niya ang asawa niya. Pag ang babae na walang pakialam sa anong ginagawa ng asawa niya, na walang pakialam yung mga iba, hindi ko alam kung mahal yun ng babae. Uduwag yung babae. Si Aisha, maliit lang siya pero matapang. Allahu Akbar. Subhanallah. Okay. So yan ang mga Hudyo, mga kapatid. Ang Taurah na ipinadala sa kanila ay binago nila. Sinira nila. Sa pagsira at pagbago nila, pati ang pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ayuno, binago nila. Ang pag-aayuno ng mga Hudyo, na dating ipinag-utos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa oras na ito ay tag-init masyado, sabi nila, mainit ngayon masyado, hindi natin ito kakayanin. So ipagpaliban natin ng iba, hatiin natin, so ipapunta natin sa ibang panahon. Nag-break sila ng fasting, tapos sa sumunod na ilang mga nawala at yung tag-init at dumating ang taglamig, sabi nila, bayaran natin. Yung 20, naging 30, dagdagan pa natin ng 10 para 40 araw. Yubaddiluna kalam Allah wa syari'atullah subhanahu wa ta'ala. Binabago nila ang mga kitab ng Allah, ang mga salita ng Allah, at ang kanyang mga batas. Yan ang mga Hudyo. At ngayon, kontrol nila ang mundo ngayon. Li'annahum ahlul uqul wa ahlul mal wa ahlul quwa. Hada huwa haula sifatum. Lakin wala ito sa dapat katakutan ng isang Muslim dahil magprograma man sila, may programa ang Allah na siyang mananatili. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kahit anong gawin nila, ang Allah subhanahu wa ta'ala mananatili anuman ang mga plano niya. At anuman ang mga plano ng mga Hudyo na itong mga ginagawa nila ngayon sa pagkasalukuyan sa mundong ito, siraan ng Islam, gawin itong social media na para masira ang mga ibang mga kabataan ng mga kamusliman, hindi kaya na sirain at sunugin ang buong Quran. Dati nyo ba, hindi nyo ba alam, minsan pinagmitingan nila yan, na ang buong Quran para mawala ang Islam, mawala ang mga Muslim, sunugin ang Quran. Sabi nila, hindi natin yan kakayanin. Kasi maski nasunog ang Quran, may mga hufad na mga bata na mga ano. So anong gagawin natin? Yan, itong internet na ngayon. Nang bawat isa sa atin ngayon na pati mga tigulang na naadik na rin. Na mabuti kung maganda ang ginagawa ng mga tigulang. Ginagamit pa sa hindi mo alam na walang saysay. La hawla wala quwwata illa billah. So alhamdulillah, maski anong plano nila na para siraan ng Islam, oo, na may mga nabibiktima sila, pero nanatili pa rin anong plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. They plan whatever they want to plan, but Allah still remains what He planned for us. And He's the best of all the planner. So, nawala at sinira nila ang Taurah. At yun kung bakit nandoon yung selos, galit nila sa mga Arabo, dahil bakit daw may huling propeta na nanggaling sa mga Arabo. Dahil alam nila na may kasulatan na nandoon sa Taurah na may darating na huli pang propeta na ito ang pangalan niya si Ahmad. San sura yan? Surah Saf? Ha? Surah to Saf? Ha? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat taurati mubashshira. Ha? Ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Yun, si Ahmad. Isa sa mga pangalan ni Propeta Muhammad ay si Ahmad. Hindi may pagkaila ng mga nauna na bigyan ng mga kitab na mayroon darating na propeta, na huling propeta. At kinikilala pa rin ng mga Hudyo, sila pa rin manggagaling sa kanilang angkan. At nag-aantay pa rin sila kung sinong darating na ito. Li'annahum yaqulun annahum abna'ullah wa ahibbahu. Sila daw yung mga anak ng Diyos at sila daw ay mahal ng Diyos. Qatalahumullah bimaqalu. Sa sobrang kanilang mga guluufiddin, sa kanilang pagbabago at sa kanilang pagsusobra, na ang gusto nila, akala nila ang mundong ito ay ikukontrol nila. Oo, tama. Nakikita natin halos 1/3 of the world
One half of the world, they control it. Economics, power, everything. At hindi raw maging presidente ang kung sino mang presidente sa Estados Unidos hanggat hindi siya sumumpa sa mga Hudyo. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ako marites, pero yun ang nagsasabi. Sinabi nila yan. Totoo yan. Oh, nalaman na. At least hindi lang ako nagsabi doon. So ngayon, yun ang Taurah, mga kapatid, biidhar. At ang nandoon ay nandoon yung gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala at fi ahkam, mga syariah ng Allah. Dahil dapat lang, dahil ang pinagbigyan dito ay mga taong matitigas talaga ang mga ulo. Okay. Nakuha natin, ilan yung mga kitab na naipadala? 104. Yung 100, Allahu alam. Hindi na natin alam anong mga pangalan nun, saan yung mga inapadala ng mga propeta, kasi ang sa atin is, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ. Khalas. Siya ang inyong Panginoong Allah na lumilikha at pumipili. At sinasabi niya kung ano yung dapat. Yan naman sa Quran eh. Minsan sa Quran, sinasabi mo, nasaan yun sa Quran? Tapos nasaan yung lugar na doon yung nabiyak daw ang dagat? O na ano ang nahati ang dagat? Naniniwala ka bro, Laksamana, na ano ang dagat? Ha? Naniniwala ka? Kailangan mo pang tuklasin kung saan? Hindi na kailangan. Very good. Hindi na kailangan. Paniwala na ng puso. So may anawata na. Ano ngayon kung nakita mo na dyan sa Tabuk na nahati ang buwan? Nahati ang dagat? Magdadagdag sa pananampalataya mo? Lalo ka pang, astaghfirullah, waliyaudubillah. Wallahi, Islam is enough. Tumugon ka. Tignan mo mga ugali ng mga Hudyo. Doon sa kapanahunan na yun. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا, ano sabi nila? Qalu, sabi ni Musa sa kanila, sabi ng Allah na pinag-utusan kayo na kayo ay magkatay ng baka. Itinatanong namin sa iyo, Musa, kung ikaw ba itotoong na propeta na sinong pumatay dito? Tapos ngayon sasabihin mo sa amin na mag-alay kami ng baka? Isada. Ayan, ano yan, ganyan na pilosopo. Isabi, yun ang Islam. Kung kayo sana ay nag-alay na ng baka, tapos na, wala na problema. Hindi, nagtatanong ka pa eh. Dito nga bro, sa mundong ito, ikaw, pag sinutusan ka ng boss mo, Omar, Rohinak, Jibs kida kwa, Jib kis, Sikin kida, Mudir lish. Lish kida. Wallahi sabi niya, anta Pilipini, inta mapikwestro, inta robalad. Tao yun bro, kapatid na Rashid. Magagalit siya yun. Diba? Panginoon mo pa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. Okay, tapos na ang Taurah. Pagkatapos, yung suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf lang yun, mga kasulatan yun. Suhuf yun. Sabi ng ibang mga pantas, mga talata lang yun, pagpapaalala sa Allah. Pero ang sinabi nila dito, ang sumunod itong sinasabing Zabur. Ang Zabur, ang siyang pinakamaikli na kasulatan na kitab na ipinadala sa sangkatauhan. Zabur, alladhi unzila fi, kanino ipinadala? Kay Propeta Dawud alayhi salatu wasalam. At ang Zabur, wala itong mga ahkam, walang mga pag-uutos. Ang karamihan dito ay thanaullah wa tasbih, papuri wa syukur. At ito, kaya mo itong basahin ng isang oras lang. Buong kitab ng Zabur. At si Allah, ang Allah ibinigyan niya ng pinakamagandang boses si Propeta Dawud alayhi salatu wasalam, na dito sa pamamagitan ng kanyang boses ay may 70 uri na kung paano niya gamitin na paiba-ibahin ang kanyang boses. Hindi nakapagtaka. Si Marcelino Pupoy, nakikita ninyo, minsan, 3 ang boses niya na iba-iba. Babae, lalaki, bayot, bakla, tumboy, lahat. Di ba? Namamangha ang mga Amerikano. Namangha ang mga X-Factor. Astaghfirullahaladzim. X-Factor ba yun? Anong pili? Ano yung saan sila The Voice.
Si The Voice ba? Hindi, sa The Voice. Ikaw, AGT, American Talent, yun. La ilaha illallah Muhammad. Anong LGBT? Hindi LGBT, bro. Abdurauf, ikaw, lililangin mo pa itong si Omar, ha? Okay, mga kapatid, at si Dawud, alayhi salatu wasalam, na ibinigay ng Allah ng pinakamagandang boses na meron siya sa lahat, pag binabasa niya ang Zabur, maski pati yung lumilipad na ibon ay napapahinto at napapalapit kay Dawud sa gandang boses ng kanyang pagbasa na ipinagkaloob kay Propeta Dawud, alayhi salatu wasalam. At itong sinasabing Zabur, ito yung sabi nila sa English na Psalms, di ba? Kaya din pala Salmo. Ha? Panangbitan. At kaya din pala minsan ang mga Kristiyano na hindi nawawala sa kanila ang pagkanta sa simbahan. Di ba? Sino sa inyo yung dito yung kumanta dati sa simbahan? Ito pala ito. Naging mashallah bro. Nakapasok yung boses mo, smile ha? Hindi mo pa kami binibigyan niya ng sample bro ha? Mamaya pag hindi tayo live, bigyan tayo ng sample ni Ismail. Paano ginagawa ng pare sa pagkakanta-kanta nila ha? Di ba? So, dahil ang mga Kristiyano o ang mga Hudyo na mayroon na silang pinanggalingan na kinuha na yung Zabur. Na minsan, siyempre mga kapatid, ang pagbasa ng Zabur ni Propeta Daud, iba-ibang uri ng boses na kanya ginagawa. At sa atin din bilang mga Muslim, kung babasahin mo ang Quran, ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, basahin mo sa alam mo na pinakamagandang boses mo na basahin. Walang problema yon. Ang problema kung ang iniisip mo sa puso mo na gagandahan ko ka para marinig nila na ganda-ganda ng boses ko. La hada huwa haram. Lian hada huwa syirk. Ang ikhlas, gawin mo pag-uutos ng Islam, pag-uutos ng Allah at si Propeta Muhammad. Bahala na anong isipin ng tao. Ang sinabi ni Propeta Muhammad, basahin nyo ang Quran sa pinakamagandang uri ng boses na pagbasa ninyo. Warattilil Qur'ana tartila. So yun yung Zabur na napakaliit lang. Kayang basahin ng isang oras ang buong Zabur na ang karamihan dito ay ang dhikr, pag-aalaala sa Allah, pagpuri, pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagninilay-nilay sa kanyang mga nilikha. Ngayon, sumunod ang Injil. Umama na Injil. Manyotini. Ano ibig sabihin ng Injil? Ebanghelyo. Okay, tanungin ko kayo. Sinabi nyo kasi Ebanghelyo. Ano ibig sabihin ng Ebanghelyo? Ha? Turo ni Jesus. Sino ang nagsabi sa iyo niyang kapatid? Ayaw ko na ikaw na nanggaling lang sa iyo. Kailangan meron kang pinagkuhanan. Ha? Turo ni Jesus? Ebanghelyo? Expand sa tayo. Kaya inaano ni Jesus na iisa lang yung sampay namin. Mga kapatid, tignan nyo ang pagkaiba-iba ng pagbigay ng Allah sa mga kitab, sa bawat mga propeta. Ang Injil, ibinigay ito na tapos na. Nakasulat na lahat. Katulad ng Quran na nakasulat na sa Lawhul Mahfuz. At ibinaba ito at ibinigay ito kay Propeta Isa, o kung tawagin si Jesucristo na tinatawag ng mga kababayan ninyong mga Kristiyano, na ibinigay sa kanya, na iginawad sa kanya nung siya ay nasa duyan pa lamang. Ustad, katanggap-tanggap ba yan? Sa duyan pa lang, ibinigay na ang isang kitab sa isang sanggol na bata na hindi makalakad pero nagsasalita. At hindi nakakapagtaka ang power ng kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Di ba? Mayroon pang ano ngayon dito sa Facebook na viral na ginagawa nilang kanta na ganun eh. Di ba? Ganda yung pagkanta nila. Sabi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salah وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Allahu Akbar. Dhalika Isa ibn Maryam. Sabi ng mga pantas, ang Injil na ibinaba, na ibinigay na sa isang sanggol na bata na si Jesucristo sa duyan pa lamang nung dalhin ni Maria ang kanyang anak para bumalik sa kanyang pamilya sa mga Hudyo na nagbigay ng malinparatang sa kanyang ina at kinasuklaman nila, pinasinungalingan nila, ganun din pinagtangkaan na patay nitong si Jesucristo dahil hindi nila matanggap. Sila ang pumatay, itong mga Hudyo na ito, na nagtangka dahil, yun, sabi ni Maria, na pag ikaw dumating sa mga tao mo, faquli inni nadartu lirahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya. Sabihin mo sa kanila na ngayong araw, nag-ayuno ako, nagpanata ako sa mahabagin na hindi ako magsasalita. Anumang mga paratang ninyo, anuman ang mga sasabihin ninyo. Fa'asharat ilayhi, itong batang ito, nasa saduyan, nadala-dala ko, itanong nyo sa kanila. Kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya? Paano namin kakausapin yan, Maryam? Ang isang bata na nandyan sa sanggol. Sabihin mo, kakausapin namin? Nagsalita nga, hindi nakakapagtaka. Qala inni Abdullah. Sabi ni Jesucristo, kabayan, kapatid, kaibigan, teacher, pakinggan nyo. Sinabi ni Jesucristo, pati sa Biblia, hindi nyo kailanman sasabi na sabi niya, siya ang Diyos. Ako ay alipin. Ako ay alipin, sabi ni Isa, na anak ni Maria. Inni Abdullah, atani al-kitab. Binigyan ako, iginawad sa akin ang kitab. Ato ang Injil, Ebanghelyo, Old Testament, New Testament, nangyari yan, pinagbago nila, paano nila binago, itong nangyari. Atani al-kitab, wa ja'alani nabiyya, at ako ay itinalaga na bilang sugo sa inyo, mga angkan ni Israel. Na huwag kayong magtaka na pinagbinigyan nyo ng masamang puri ang aking ina, na sinabi nyo na masamang babae. Dahil ako ay ruh, siya ay ruhullah, siya yung salita ng Allah na kun fayakun, mangyari. At nangyari nga at nagkaroon na walang ama ang isang babae na ito si Jesucristo. At huwag kang magtaka na sabi mo na yun ang Diyos kasi walang ang ama. Anong walang ama? Bakit? Mas magtaka ka dun kay kay Adam na walang ama at saka walang ina. Diba? Tapos sasabihin mo yun na nakakapagtaka na Diyos siya. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Lianna hada huwa ghulu fid din. Lumagpas sila sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pananaw, sa kanilang akida na anito ang pinaninindigan nila. So yung yung Injil, edad ni Jesucristo noong siya ay itinaas ng Allah sa langit ay 33. Ilang edad? 33 years old. Sinong 33 dito? Ngayon. Mga tigulang na di ay mobile. Ha? Pare-parehas siya nagyapon. Ha? Ito bata pa, 28 ka ba? Ano? 28? Sinong 21 years ago? I am not asking about the past. I'm asking about the present, bro. Naunsa di ka? Wag mo tanong yan, Pakistani na yan, 33. Ilan edad mo, Imran? 33? Kam umra kinta? Allahu Akbar. Naghahanap tayo, nandito lang pala yung hinahanap natin. Wallahi, sahih? 33, umru ka dahin, lis hada fi mujud abiyad. Sorry. Naka-live tayo. Hindi, nagbibiro-biruan lang kami dito. Bakit sabi nyo na, bakit ganun si Ustad? Kasi ako nga, meron akong pinsan, 15, 16 years old, may maputi na sa buhok niya. So, normal yun. Nasa lahi. Mashallah, anta syab. Okay. So, si Jesucristo, siya ay nung pagtangkaan na patayin ng mga Hudyo, bal rafa'ahullah wa subbiha lahum. Pinalitan siya ng Allah, itinaas ng Allah sa langit,
At mayroong kamukha niya na ipinalit sa kanya. At katunayan na yung ipinalit ay talagang sinadya na gusto ng mga Hudyo na patayin, kaya napatay nila. Napatay nila talaga kung sino yung naipalit na yun. At pinagaangka at tinanggap nila na yun ang si Jesucristo. Yun ang sinabi nila na napatay nga nila. At anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Makatalu, wa masalabu, walakin syubbiha lahum. Katotohanan, hindi nila napatay, hindi nila nipako sa krus, pinalitan lang siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi niya pahintulutan ang kanyang mga propeta ay mapahamak ang kanilang buhay. Yung mga iba lang na katulad ni Yahya, Zakaria at yung mga ibang mga propeta na nangyari yun, pero hindi lahat. So, nung nalaman ni Maria na napaslang nila at napatay ang kanyang anak na nasa krus, na ipinako nila sa krus. Hindi ko alam, bakit pa krus ang nilagyan? Alam niyo kung anong dahilan? Sa krus. Bakit ipinako sa krus? Yun ang nila, Ustad, yun ang krus sa panahon nila. Yun kasi ang kanilang tradisyon. Sa kapanahunan na yun, kung sinong gusto mong ipahiya na gumawa ng kalapastangan, kadustaan, titignan, pagpipista ng mga tao, yung mga ibon kakainin, at yun, paparusahan na nakakrus. So, dumating ang anghel kay Maria at sinabi, huwag kang mabahala, O Maria, dahil ang anak mo ay pinrotektahan ng Allah at itinaas siya sa langit. Aywan ko kung meron pang maranaw ngayon na nagsasabi na si Jesucristo daw nawala sa langit. Baka darating din yan. Meron. Sobra. Sobra na, bro. Ha? Ha? Antay ka rin. Sige. Ilang kayo nakasakay sa kanya? Isa lang? Dalawa? O kaliwali? Hada ithnain, ma fi mushkila. Hada Abdurrahman waladi Angelo fil bayti. Shukran ya Imran, ha? Okay. Bakit? Oras, Allahu Akbar. Alas 9 na pala, bro. Hindi pa natin nakuha yung Quran. Kala ko matatapos na natin itong kutub kasi pupunta na naman tayo sa ano. Nag-start tayo dahil sabi ko mo, bro, ikaw talaga. Ikaw ang inano mo sa amin na wala kang, hindi natin namalayan. Allahu Akbar. Okay lang. Sige, tatapusin na natin to. Maikli lang kasi naituloy na natin kasi gusto ko tuloy-tuloy tayo. So, yun yung patungkol sa Injil, mga kapatid, at kung paano ito nasira, paano ito naitago, paano ito napalitan, paano ito nabago, ay dahil sa mga disipulo na napag-iwanan ni Jesucristo. Sino ang kilala nyo sa kanyang mga disipulo? Sino? Si Judas. Ay, nako, mga Judas. Astagfirullah. Judas. Hindi, alam nyo ba kung sino yung pinakakilala na may napag-iwanan siya na naisulat na totoong-totoo na pwede pang katanggap-tanggap? Si Luka. Yun si Lucas. Oh, si Luka. Kasama si Mateo, di ba? Sino pa yung mga kasama niya? Si Juan. Ha? Andres? May Andres? Si John. Oh, si John. Mashallah, John. Si Marcos. Yan. Ngayon, ang ginawa, yung mga hawariyun, kasama ng mga disipulo ni Jesucristo, pinagtangkaan ng mga Hudyo na paslangin. Nahati ito ng 3 grupo. Unang grupo na sila pinaslang lahat ng mga Hudyo. Itong mga alam natin na sina Marcos, sina Mateo at sina Lucas, yan man yung mga natira. Yung mga iba hindi pa natin alam, basta pinaslang nila. Tapos yung mga iba pa ng mga kasama ng mga hawariyun, nagtago at umalis. At nagkalat sila. Nagkalat sa mundo. Yan ang nangyari. Sa kapanahunan na yun, kaya pati sa Madina nakarating sila. Ang natira ay itong itong mga nabanggit na mga pangalan. At doon, sabi ng mga Hudyo, ano ang kitab na Injil? Paano nakaparating sa inyo? Gumawa na ng bawat isa ng sariling kuro-kuro, ng kasulatan, na opinyon, na isinabi ito ni Jesucristo, na sinabi ito ganyan, dinagdagan. Iyan ang naging Biblia ngayon na nagkagulong-gulo.
Mayroong King James version, mayroong evangelista. Kaya nagkaroon din ng mga protestant. Nag-protest sila, umalis na sila doon. Yes. Yung Gospel of Barnabas, mga kapatid, yan ang isa sa very authentic na kung di pa rin nagbago. Kasi nailibing yun eh. Nailibing. Tapos yun yung may makikita natin na pwede pa na maraming kasulatan na salita doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang totoo, ang Quran at ang mga kitab na mga munazzal na itong nabanggit natin na Torah, wal Injil, wal Zabur, may mga mutasabi na halos magkakaparehas na may mga kasulatan dyan na sinabi talaga yan ng Allah, pero hindi na yan dapat paniniwalaan. Na ngayon, kung may magsabi na Ustad, ito talaga yung sinabi na ng Allah na kasulatan, 100%. Na sulat ito na ibinigay kay Hesus Kristo. Okay, pero hindi ko pa rin yan paniniwalaan na yan talaga yan kasi merong Quran. If there is Quran, why should I follow that? Diba? Kasi ang Quran, ang compilation ng lahat ng mga nauna. At ang Quran ay perfect words of God. Perfect words of Allah. Hindi katulad ng mga una na nasira, pinalitan, kinurapt, inilibing, at hindi mo na pwedeng sabihin na ito ay kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sinabi nga ng mga pantas, arkanu bi imanil kutub, arkanain, arkani, ang bahagi ng paniniwala sa mga kutub ng Allah ay dalawang klase. Una ay ang ijmali. Paniniwala na ijmali na ibig sabihin lahat ng mga kitab. Bi-ijmaliha, bi-umumiha. Lahat yun paniniwala natin na galing sa Allah. Ilan yun? 104, di ba? Tapos, pangalawa ay ang tafsili. Ang tafsili, bi-ikhtisas doon sa apat. Ang Injil, ang Zabur, Taurah, wal Quran. Yun yung pagkaiba na pagpapaniwala sa mga kutub ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Quran. Mamaan al Quran. Bago tayo umalis. Yan yung pag-explain Ma'na al-Quran fil lugha. Mga kapatid, al-Quran fil lugha, bukod pa dyan sa ikra, maraming ibang ibig sabihin yan, ay jamu'u. Pinagsama-sama. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapanahunan niya, ibinababa sa kanya ang mga ayat ng Allah, ang mga salita ng Allah na todong na-memorize sa kanyang puso't isipan. Ang kanyang mga kasamahan, lalo na sino yung kahatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino yung tagapasulat ni Propeta Muhammad, sino yung sekretary niya, si Zaid bin Thabit. Siya, si Zaid bin Thabit, na-memorize, na-isulat. Paano na-isulat ang buo ng Quran? Ang mga sahaba, anong nainaranig nila sa salita ng Allah na sinabi ni Propeta Muhammad na dumating sa kanya si Jibril, iba isinusulat nila sa mga bato, sa mga kahoy, sa mga pader, sa mga katawan ng mga hayop na natuyo na, isinulat yun para hindi mawalan. Ito lahat nabuo. Kaya Quran, jama, na pagtipon-tipon. Paano na pagtipon-tipon? Dumating sa Umar ibn al-Khattab, kay Abu Bakar as-Siddiq, marami nang namatay ng mga hufadul Quran sa Ma'arakatil Yamama. 70 mga hufad ng mga Quran, cover to cover, na-memorize nila yan. Ano ngayon ang gagawin mo? Sabi Abu Bakar, Siddiq, anong gagawin ko? Wala akong magawa. Hindi nga yan isinulat ni Propeta Muhammad ng buong buo. Sabi niya, hindi. Ang suggestion ko ngayon, ipasulat mo yan ngayon dahil marami nang nangamatay na mga hufad ng Quran. So, nasimulan doon sa kapanahunan ni Abu Bakar Siddiq na hindi na formal. Nasimulan lang niya. Nung umalis si Omar, medyo nagkaroon siya ng, sabi niya, hindi mo pinaniwalaan, pero ito ang suggestion ko. So, dumating ang pagkakataon na namatay si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at nasimulan na ang pagtipon ng mga Quran nito. Sa kapanahunan ni Umar ibn al-Khattab, doon pa lang niya na forma na naisulat ang lahat. So, ang ginawa nila, tinawag si Zaid bin Thabit. Si Zaid bin Thabit, kasama siya sa Ma'rakah, kasama siya sa mga labanan.
Pinag-utos ni Omar o si Abu Bakar Siddiq nung malapit na siya mamatay, baka mamatay pa dyan si Zaid bin Thabit na katibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maski anong labanan yan, pauwiin siya dito. Na pauwi. Saan yung mga hufad ng Quran? Pauwiin dito. Yung mga tunay na nakamemoras, nagtipon-tipon sila. O nasaan yung mga isinulat nyo? Pinagtipon-tipon. Tapos binasa ni Zaid bin Thabit, cover to cover, puso, utak, lahat na imula. Kasi mga kapatid, ang Quran, ang paniniwala natin sa Quran, ito ay perfect na salita ng Allah na hindi kailanman mababago at walang tunay na pag-aalinlangan dito sa Quran. Nahnu nazzalna alayka dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kalas. Kami ang nagpadala sa iyo ng dhikra ng Quran, ya Muhammad, ito ay aming paprotektahan sa anumang uri ng mga korupsyon. Perfect words of Allah. Kung sino ngayon na Muslim na magsasabi na ang Quran ay may kulang, ang Quran ay may nabawas o anong sinasabi niya? Kafir. Kasi mismo ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran ay perpekto at paprotektahan nito ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah sa gabay ng Allah sa atin, ito ang dahilan kung paano na compile. So ang Quran mga kapatid, isa sa meaning na ibig sabihin niya ay qara. Awal na naipadala dito ay ang qira. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Yaqrahu, yung babasahin mo siya, paulit-ulit mo siya, nababasahin mo siya tartil. Di ba? At maraming usapin patungkol sa Quran, naipadala ito sa una sa Lawhul Mahfuz, cover to cover, at nandito ito sa kalagitan, sa pagitan ng bayna samawati wal ard, at naibaba ito kay Propeta Muhammad sa loob ng 23 taon, 13 years sa Makkah, at yun yung mga ayat ng Makki, at 10 years sa Madina, at ito yung mga ayat sa Madina na tungkol sa mga ayat doon sa Madina. Mga kapatid, wallahi, ang dami pang dapat natin malaman. Ang dami pang dapat natin matuklasan. Paano ito? Manatili lang tayo na mag-aral at humingi na dagdagan ng Allah ang ating kaalaman sa Islam. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma gfir lana wa tub alayna wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.